Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, tinggi ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Tayo ngayon ay magtipon at sambahin ang poon. Magdiwang tayo sa ating debosyon, purihin ang Panginoon. Viva pong Jesus Nazareno, awit at papuri alay namin sa'yo, dinggin ng dalangin at pagsamo ng bayan mo. Viva pong Jesus Nazareno. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang papapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumairin. Mga minamahal kong mga kapatid, ayon kay San Juan Pablo Ikalawa, ang pamilya ay isang domestic church, ang pinakamaliit na unit ng simbahan. Dito dapat unang nararanasan ng pag-ibig at pagkalinga upang tayo ay maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang, aminin natin at pagsisihan ang ating mga kasalanan. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhen Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Luwalhati sa Diyos sa kaitaasan, kaloob sa lupa ay kapayapaan. Pinupuri ka't ipinagdarangal, sinasamba ka dahil sa dakila mong kalwalhatian. Panginoon naming Diyos, Hari ng langit, Amang makapangyarihan, Panginoong Hesukristo, bugtong na anak ng Diyos, Kordero ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan, ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, ikaw lamang ang banal, Panginoong Hesukristo, kasama ng Espiritu, sa luwalhati ng Ama. Amen. 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 Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan,
Ang iyong dakilang pagkamaawain ay nangingibabaw sa aming ginagawang kabutihan at idinadaing ng mga kahilingan. Ang kagandahang loob mo sa amin ay gawin mong mag-umapaw upang ang kasalanang ipinangangambang ihingi ng kapatawaran ng budhi naming takot na ikaw ay lapitan, ay iyong patawarin ng lubusan at ang ipinag-aalangan naming hilingin sa pagdarasal ay iyong pagbigyang aming makamtan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Sinabi ng Panginoong Diyos, hindi mainam na mag-isa ang tao. Bibigyan ko siya ng makakasama at makakatulong. Kaya lumikha siya ng mga hayop sa parang at ibon sa himpapawid. Inilapit sa tao at ipinaubaya dito ang pagbibigay ng pangalan sa mga iyon. Kung ano ang kanyang itawag, iyon ang magiging pangalan nila. Ang tao nga ang nagbigay ng pangalan sa lahat ng ibon at mga hayop, maging maamo o mailap. Ngunit wala isa man sa mga ito ang angkop na kasama at katulong niya. Kaya't pinatulog ng Panginoon ang tao. Samantalang nahihimbing, kinuha niya ang isang tadyang nito at pinaghilom ang laman sa tapat niyon. Ang tadyang na iyo'y ginawa niyang isang babae at inilapit sa lalaki. Sinabi ng lalaki, sa wakas, narito ang isang tulad ko, laman ng aking laman, buto ng aking buto. Babae ang siyang itatawag sa kanya, sapagkat sa lalaki nagmula siya. Ito ang dahilan, kaya iniiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, upang sumama sa kanyang asawa, sapagkat sila'y nagiging iisa. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Sa tahanan, ang asaway parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang sino man kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Siyon, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay, pag-unlad ng Jerusalem. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Ang magiging iyong apo, nawa ikaw ay abutin. Naway maging mapayapa itong bayan ng Israel. Tayo nawa ay basbasan ng poon magpakailanman. Pagbasa mula sa sulat sa mga Hebreo. Mga kapatid, alam nating si Jesus, bagamat sandaling panahong pinababa kaysa mga anghel, ay binigyan ng karangalan at kadakilaan dahil sa kanyang pagkamatay.
Dahil sa pag-ibig ng Diyos, niloob niya na si Jesus ay mamatay para sa ating lahat. Sa pamamagitan ng mga pagtitiis, siya ay pinapaging ganap ng Diyos na lumikha at nangangalaga sa lahat ng bagay upang makapagdala ng marami sa kaluwalhatian. Marapat lamang na gawin niya iyon sapagkat si Jesus ang pinagmumulan ng kanilang kaligtasan. Si Jesus ang nagpapabanal sa kanila at iisa ang Ama na nagpapabanal at ang pagiging banal, kaya't hindi niya ikinahiyang tawagin silang mga kapatid. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Sa pagmamahalan natin, ang Diyos ay ating kapiling, pag-ibig niya'y lulubusin. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Marcos. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, may mga Pariseyong lumapit kay Jesus. Ibig nilang masilo siya, kaya't kanilang tinanong, "Naayon ba sa kautusan na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa?" Tugon niya, "Ano ang utos sa inyo ni Moises?" Sumagot naman sila, "Ipinahintulot ni Moises na hiwalayan ng lalaki ang kanyang asawa matapos bigyan ng kasulatan sa paghihiwalay." Ngunit sinabi ni Jesus, "Dahil sa katigasan ng inyong ulo, kaya niya inilagda ang utos na ito. Subalit sa pasimula pa, nang likhain ng Diyos ang sanlibutan, nilalang niya silang lalaki at babae. Dahil dito'y iiwan ng lalaki ang kanyang ama at ina, at magsasama sila ng kanyang asawa, at sila'y magiging isa. Kaya't hindi na sila dalawa, kundi isa. Ang pinagsama ng Diyos ay huwag paghiwalayin ng tao." Pagdating sa bahay, ang mga alagad naman ang nagtanong kay Jesus tungkol sa bagay na ito. Sinabi niya sa kanila, "Ang sinumang lalaking humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay gumagawa ng masama sa kanyang asawa. Siya'y nangangalunya. At ang babaeng humiwalay sa kanyang asawa at mag-asawa sa iba, ay nangangalunya rin." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo na po ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ako po naniniwala, ang kaligayahan ng tao hindi nakadepende sa kung sino at ilan ang kapartner mo.
Ang kaligayahan ng tao nakikita sa kanyang pagsunod sa Diyos. Ngayon, tingnan natin ito. Maganda po kasi itong pag-usapan, no? Yung tungkol sa pag-aasawa, tungkol sa pag-ihiwalay. Malinaw naman po kung ano ang stand ng Poong Jesus Nazareno. Hindi lang ng basta ng simbahan. Ano ang stand, no, yung paninindigan ng Poong Jesus Nazareno tungkol sa usapin ng paghihiwalay. Kaya wala dapat sa atin, Katoliko, lalo tigit sa mga sinasabing nagpapahayag, ako ay deboto ng Poong Nazareno na pumapayag sa divorce. Kung ikaw, deboto ng Nazareno, at okay sa'yo, payagan na natin mag-divorce. Bakit ba natin ipagkakait ang divorce sa kanila? Niloloko mo ang sarili mo. Kasi ito yung paninindigan ni Jesus. Bakit nagkaroon ng divorce? Unang-una, dahil sa katigasan ng ulo. Pero para saan ba yung paghihiwalay? Binasa ba ng mabuti? Ano ang konteksto? Ano ang dahilan? Bakit pinayagan ni Moises na magkaroon ng kasulatan? Ano yung nakasulat na dapat sundin ng dalawang maghihiwalay? Kasi hindi lang ito basta mahiwalay tayo. Dahil kahit na magkahiwalay ang mag-asawa, mayroon pa ring responsibilidad sa bawat isa. Yun yung hindi natin inaalam. Kasi ang gusto lang talaga natin, hiwalay, divorce. Bakit? Kasi mayroong kanya-kanyang gustong pakisamahan. Mayroong kanya-kanyang gustong asawahin. Linawin ko lang ulit, ha? Ang pinag-uusapan natin dito, yung mga mag-asawa. Pag sinabing mag-asawa, kasal. Malinaw po ba? Kasal ha, kasal. Ngayon, sa mga namomblema, mga babaeng umiiyak, dahil sa mga lalaking kanilang kinakasama, ngayon pa lang, iwanan mo na yan. Kasi hindi nga kayo mag-asawa. Wala tayong pag-uusap. Para bang, ano pong gagawin ko, Father? No, binubugbog po ako. Ano pong gagawin ko, Father? Masyado pong babaero, masyado pong lalakero. Isa lang solusyon dyan. Umuwi ka na. Iwanan mo yan. Kasi kahit saang korte tayo umabot, wala kang laban dyan. Wala kang maihita dyan. Malinaw po ba? Doon sa mga nagsasama dito, ha? Hindi nyo asawa ang kinakasama ninyo. Hindi nyo asawa yung katabi mo sa pagtulog sa kama gabi-gabi. Hindi asawa ang tawag dyan, ha? Kalaro po pwede. Kabahay-bahayan. Anong nilalaro pag bahay-bahayan? Repripan. Yan ang ginagawa. Pero hindi mag-asawa, ha? Gusto ko lang kayong i-real talk sa mga bagay na ito. Kasi ito yung mga lingwahe din naman natin eh. At yan yung nagpapalungkot sa iyo, yan yung dahilan ng problema mo na hindi mo naman dapat pinoproblema. Sasabihin po ninyo, ang hirap naman magpakasal sa simbahan. Talaga, dapat lang. Kasi hindi basta-basta ang commitment na aakuin ninyo dito sa dambana. Na para bang ang ganda-ganda ng kasal, matapos sa isang buwan, gusto nang maghiwalay. Ano to, laro? Hindi tayo naglalaro dito. Mga lalaking naririto, kailan nyo pakakasalan yan? Binubuntis mo lang ng binubuntis, ayaw mong pakasalan. Bakit? Ano ba? Ano bang gagawin natin?
Kasi malinaw, sabi ni Jesus, dahil sa katigasan ng ulo ninyo. Kaya hindi tayo nagiging masaya sa mga relasyon natin, lalo na sa mga mag-asawa, hindi nagiging masaya na minsan, kung dati gusto nyo laging magka-holding hands, ngayon parang ayaw mo nang umuwi. Ano nangyayari? Yun yung maganda nating malaman eh. Ano nangyayari? Kasi parang hindi solusyon, no? Tandaan niyo po, hindi solusyon yung hindi ako masaya sa kanya, hahanap na lang ako ng iba. Kasi ang solusyon, baguhin mo yung ugali mo, baguhin mo yung pag-iisip mo. Sa unang pagbasa, ipinaalala sa atin sa aklat ng Henesis. Sabi po doon, nang likhain ng Diyos ang tao, ipinamahala niya ang lahat ng hayop, maging maamo, maiilap. Pinaubaya yung pagbibigay ng pangalan, pero hindi masaya yung lalaki. Sabi po, wala isa man sa mga hayop ang karapat dapat maging katuwang kasama nung lalaki. Kaya, kumuha sa tadyang, gumawa ng babae, ibinigay sa lalaki, at ang sabi, yun, naging masaya na yung lalaki. O ngayon, sa mga mag-asawa, bakit hindi kayo nagsoswap? Bakit hindi kayo nagtutugma? Bakit hindi kayo nagkiklik? Baka kasi umiiral yung animal instinct natin. Nag-aasal hayop ang mga mag-asawa. Kaya ang tanong din, anong klaseng hayop ka? Bangayan kayo ng bangayan, sunggaban kayo ng sunggaban, sakitan kayo ng sakitan. Hindi yan gawain ng tao, gawain niya ng hayop. Kaya hindi kaya tutugma, hindi mainam, hindi swak na hayop ang aalagaan mo. Pumalakpak nga po yung may mga asawa dito. Konti na lang. Konti na lang may asawa dito. Lahat pala dito, karamihan dito, walang asawa o kaya naman, hindi talaga mag-asawa. Yan tawag natin, live-in. Yan, live-in. Pag live-in, anytime, pwede kang palitan yan. Anytime, pwede kang ma-dispatcha yan. So, kailan ka matatauhan? Ano ba dinadasal nyo dito? Lord, bigyan mo po ako ng mapapangasawa, Lord. Yun ba? Isa sa mga pinagdarasal nyo? Okay. Sabihin na natin. No? Given, mag-asawa kayo ha. Ulitin ko po, yung mag-asawa, kasal. Given, lumabas yung mga issues, hindi nyo talaga kaya ng pakisamahan o makasama ang isa't isa. Nagbubugbugan na, ubos na yung ngipin ng babae, ng asawa mo, hindi mainam yan na magkasakitan. Okay, hiwalay kayo. Yun yung pinapayagan natin, hiwalay. Na sinasabi dito ng Pong Nazareno. Pero hindi ibig sabihin, pinaghiwalay kayo, lalaki, hahanap ka na ng iba. Babae, hahanap ka na ng iba. Hindi yon ang gusto ng Pong Nazareno. Kaya di ba sabi po, sino man lalaki, hiniwalayan ng babae, sumama sa iba, nangangalunya, pakikiapid. Ganon din yung babae. Malinaw naman, di ba? Hoy, bakit gusto pa rin natin magkaroon ng divorce? Hoy, di ba? Malinaw eh. Ay, buhay. Tapos, ayaw mong tumigil sa kakahagulgol, iyak ka ng iyak. Sa pag-aasawa, mga babae, kayo lagi yung pinakalugi. Kaya bago ka pumayag sa kung ano ang gusto ng lalaki,
Tiyakin mo muna. Kasi hindi lang puro, "Hoy, pag-ibig. No, mahal kita, mahal kita." Saan ka ba ititira niyan? Ano ba ipapakain niyan sa'yo? Kasi hindi kayo mabubuhay ng love, love, love lang. Bagamat yan yung foundation. Pero yun nga, ano ba, yung pagsasama nyo ba nakaugat sa pag-iibigan? Mga lalaki, mahal nyo ba talaga? Baka puson lang yan. Kumukulo lang yung puson mo, baka yun lang yan. Kasi mahalaga po yung pamilya na binuo ng Diyos. Nakakalimutan natin pahalagahan. Pamilya, kapag sira ang pamilya, sira ang lipunan. Hindi ko po alam, no, at hindi ko po inuhusgahan yung kahit sino po, no. Pero wag mong ipagmalaki na marami kang anak sa iba't ibang babae. Wag mo ring ipagmalaki na ikaw ay naanakan ng isang may posisyon, ng isang mayaman, ng isang sikat. Kasi ang laging tanong, kamusta ang pamilya? Buo ba? Masaya ba? Alam na natin, no? Ang susi sa tunay na kaligayahan ay nasa pagsunod sa kung ano ang utos at plano ng Diyos, lalo tigit ang plano niya sa isang pamilya. Amen? Magsitayo po ang lahat. Ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria ang Birhen. Pinapakasakat ni Poncio Pilato. Ipinako sa krus na matay inilibing. Nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw, nabuhay na mag-uli. Umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Minamahal kong mga kapatid, sa pag-ibig, tayo'y nilikha ng Ama. Sa parehong pag-ibig, tayo'y pinagbubuklod. Dumulog tayo sa kanyang mapagpalang pag-ibig na hindi nagmamaliw. Ang ating pong itutugon, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang para sa mga pastol ng simbahan, maging buhay na tanda nawa sila ng dakilang pag-ibig ng Diyos. Sa harap ng mundong puno ng puot, manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga leader ng mga bayan, pag-ibig nawa ang manaig sa kanilang mga puso upang makapaglingkod sila ng matiwasay. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga mag-asawa at kanilang pamilya, maging sentro nawa ng kanilang relasyon ang Diyos upang sa mga pagkakataon ng hidwaan, matanto nilang sila'y dapat maging tanda ng pag-ibig ng Diyos sa mundo. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga may sakit at may matinding pangangailangan, kalingain nawa sila ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ng mga taong may malasakit at pagdamay sa kanilang kapighatian. Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Para sa mga yumao, madawa nila nawa ang pag-ibig ng Diyos sa kanyang piling sa langit.
Manalangin tayo. Panginoon, dinggin mo kami. Dilog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa na hiniling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo na po ang lahat. Ang himig mo, ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Muling ihahandog sa iyo, buong puso kong inaalay sa iyo. O Diyos, O Panginoon, lahat ay biyayang aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa'yo, kalwalatian. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ng mga alay na iyong inihabilin at sa pagdiriwang ng dapat naming ganapin ang kabanalan ng iyong pagliligtas naway sumaamin sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Kahit na ikaw ay pinagtaksila ng sangkatauhan, ikaw ay patuloy pa rin sa iyong pagmamahal. Ikaw na ang nagpuno sa aming pagkukulang. Ikaw pa rin ang nagsugo ng tutubos sa tanan. Ang sugo mong anak ay naging di na iba sa amin, bagamat di niya tinularan ang aming pagkamasuwayin. Nilob mo ito upang iyong mamalas sa aming pagkatao ang giling mong anak at kami tunghayan mong may pag-ibig na tunay. Tulad ng pagtatangi mo sa kanya ng higit sa lahat. Ang katapatan niya sa iyong walang maliw ay nagpanumbalik na muli sa amin ng iyong kasiyahat, ng iyong pagtingin, na aming iwinaksi nung ikaw ay aming suwayin. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Banal ka, poong may kapal, banal ang iyong pangalan, banal ang iyong kaharian, langit lupa'y nagpupugay sa iyong kadakilaan, dinarakila ng lahat ang naparito mong anak, na siyang nagmulat sa bulag, sa pilay ay nagpalakat, at nakiramay sa lahat. Magsilahod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinagati-hati ni ayon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan.
iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa na mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ng papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen, 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 amen. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan, at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, at ang kapangyarihan, at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumairin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan.
Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. Ikaw lamang ang pangakong mahalin. Sa sumpang sa iyo magpakailan paman, yakapin mo bawat sandali. Ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay, at mapapawi ang takot sa'kin. Pangakong walang hanggan. Ikaw lamang ang pangakong susundin. Sa takbo, sakdal, liwanagan ang daan, yakapin mo bawat sandali. Ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay, at mapapawi ang takot sa'kin. Pagkataglay lakas mong angkin. Ikaw ang siyang pag-ibig ko, asahan mo ang katapatan ko. Kahit ang puso ko'y nalulumbay, mananatiling ikaw pa rin. Ikaw lamang ang pangakong mahalin. Sa sumpang sa iyo magpakailan paman, yakapin mo bawat sandali. Ang buhay kong sumpang sa'yo lamang alay, at mapapawi ang takot sa'kin. Pangakong walang hanggan, at mapapawi ang takot sa'kin. Pagkataglay lakas mong angkin. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ipagkaloob mong sa pagsasalo namin sa pagkait inuming banal, kami ay maging katawan ni Kristo na aming pinakinabangan sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas.
Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga dala-dala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang ibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos ang banal na misa, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po. Nuestro Padre Jesús Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesús Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluluwalhati ka namin.